May tanong sa akin, Boss Ray, paano po malalaman na forward na sa collection agency ang loan? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago po natin sasagutin, nagpapasalamat po ako sa 18,000 subscribers po natin dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, At sa akin naman po TikTok, kung di po ako nagkakamali, is 92,000 na po tayo ron, and sa ating Facebook page is nasa 3,500 po yata. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, ako po talagang gulat na gulat. Alam nyo po kasi sa totoo lang, nung sinisimulan ko tong channel na to, sa pagluluto ito during the pandemic. Kaya lang ako, syempre, napabalik na tayo sa trabaho, so itinigil ko. Kaya lang, nung malaan ko na ito, na meron ng mga bugo, tabusadong online lending apps, so napag-isipan ko po na nasa ganitong industriya naman ako o why not ka kung tumulong na rin ako. So kaya po nagawa itong kumbaga na-continue natin yung channel na supposed to be sa cooking channel, And I hope na patuloy niyo pong suportahan itong ating channel. Okay? Ayun, sasagutin po natin itong inyong katanungan paano ba talaga malalaman kung na-forward na. Okay? Pero bago ho yun, kasi dapat alam nyo muna na na meron silang karapatan na i-transfer yan sa third party, not only sa collection agency. Okay, kasi importante po dapat doon sa kanilang privacy policy, na nakasaad po doon na kayo ay nagko-consent, na yung inyong basic information is pwede nilang i-share o maaari nilang i-share sa kanilang third party. Okay, yung third party po tinatawag niya kasi po dahil nga sila gumagamit ng apps, may mga developers yan. So definitely number 1 yun. Pangalawa po sa CIC. Okay? Pangatlo po kung gumagamit sila ng credit bureaus, so sa credit bureaus. Okay? Sa number 4 po is yun nga po collection agency. Okay? At marami pa po yan na third party. Ang importante po kasi is nabasa nyo yung kanilang privacy policy at nakalagay doon at sumasang-ayon kayo. Okay? Paano nyo masasabi na sumasang-ayon kayo? Kasi may click to accept yan. Yung pong kasing click to accept is a sign na pumirma ho kayo. Tinatanggap po ng ng batas natin yan. Kasi po, meron na tayong e-commerce law. So, ang electric signature, digital signature, tinatanggap na po yan. Okay? So, pagka po nabasa nyo yung kanilang privacy policy, at sumang-ayon kayo, kasi tinuloy nyo yung loan, sumang-ayon kayo doon. So, tapos doon sa terms and conditions at kinilik nyo siya, ayan, sumang-ayon kayo. Importante po yan na malaman ninyo. Kasi hindi lahat alam yun. Okay po, yan? Kasi nga meron na tayong Data Privacy Act. Okay, tsaka po isa yan dun sa discuss namin nung nagpunta po ako ng SEC na importante po na merong tawag dito na nalalaman. Okay, kung di kaya may consent yan yung nangihiram sa lahat po nung gagawin nung lending. Or in our case, itong mga bugo katabusadong online lending apps. Okay? So, isang tabi na natin yan. Ngayon, kasi nga alam natin na hindi talaga marunong maningil itong mga bugok. Nauutan tuloy ako, sorry po. Itong mga bugok katabusadong online lending apps na to, kaya po sila nag-hire ng collection agencies. Okay? Humihingi sila ng tulong dyan. Ngayon, dalawang klase po yan. Yung isang klase po is manghihingi sila ng assistance, ito po yung commission base. No collection, no fee. Yung pangalawa po is yung bibilin sa kanila yung portfolio. Okay, so dalawang klase po yan. Okay? Ngayon, wala naman pong problema na ma-transfer kayo sa third party collection agency. As long as, kagaya yung sinabi ko kanina, may consent kayo. Okay? Pangalawa po is dapat in-inform kayo nung lending or in our case po, OLA.
no, na kayo po ay itatransfer na sa collection agency. Okay? That's through email or SMS. Kailangan yan in-inform kayo. Pangatlo, simultaneously, dapat itong collection agency na to is in-inform na na-transfer na kayo sa kanila. Okay po? Dapat yun. Tatlo yan, ha? Kung yung nag-consent kayo, minessage kayo nung OLA na ililipat na kayo sa third party collection agency. Pangatlo, dapat po in-inform din kayo ng collection agency na nalipat na kayo sa kanila. At yung pang-apat po is dapat nasunod sila dun sa prohibition on unfair debt collection practices na inilabas po ng SEC. Okay? Pag sinabi pong nasunod, ibig sabihin, yung mga nilista po nila doon, hindi nila gagawin. Ano po ba yun? Halimbawa po, hindi dapat sila nagmumura, hindi sila nagpapanggap, hindi sila nagagalit, hindi kayo sinisigawan. Okay? At hindi ho kayo iniistorbo sa mga alanganing oras. Kagaya po ng bago mag-alas 6 ng umaga or lagpas ng alas 10 ng gabi. Okay? Yung po yung yung mga nakasaad po doon na hindi po pwedeng gawin ng mga maniningil, regardless yan kung yan in-house o sa collection agency. Okay po? At nakasaad din po doon sa prohibition on unfair debt collection practices na po pwede naman pong gumamit ng collection agency. Dapat nga lang po talaga is kumbaga nasunod sila. Hindi nila hindi nila ginagawa yung mga pinagbabawal na nakalista doon. Okay po? Yun po yung dapat ninyong malaman. Okay? Importante yan. Kasi nga ho, uulitin ko, ito pong mga bugok at abusadong online lending apps, hindi po marunong maningil yan. Ang alam lang yan is walang yain kayo. Okay? Kaya ngayon, wala na silang magawa, wala na silang masingil. O, di ba? Ano papapasahod sa kanila? Alam niyo ho, kahit gaano kalalim ang balon, kung ganyan kawalang yayan, di ba? Saan kukuha ng pampasahod yan? O, kaya ho yan, nag-aano na sila sa mga collection agency. Okay? Ako marami ho akong mga kabarkada, kumpare, na may-ari na collection agency, tsaka po na, tawag dito yung nagpapatakbo ng collection agency. Okay? Pero hindi ho lahat ng collection agency maayos. May mga bugok din. No, sana lang po mapapunta kayo dun sa maayos. Okay? Pero para sa akin ho, mas mainam ho silang kausap. Bakit? Kasi ho, unang-una, doon sa unang klase ng collection agency, yung no collection, no fee. Di po ba? Kakausapin kayo na maayos talaga niyan. Bakit? Hindi sila mababayaran kung hindi sila makakapasingil. Di po ba? Kung hindi sila makakasingil, wala silang magiging kita. Di po ba? Doon naman sa pangalawa, yung kung itin-transfer, kumbaga ibinenta na sa kanila, mas maganda rin nung kausap yun. Bakit? Kasi nabili na nila eh. Di po ba? Hindi na ho yung mga bugok na at abusadong online lending apps ang kausap nyo rito. Sila na. Nabili na ho eh. Di po ba? Kaya mas maganda ho silang kausap. Kaya lang ako, sabi ko sa inyo, ulitin ko, hindi ho lahat ng collection agency maayos kausap. May mga bugok din po. At sana lang po, mapapunta kayo dun sa mga maayos kausap. No? Kasi yan din ho naman ang gamit ng mga banks eh. Nakita niyo ho yan, yung mga bangko, pag ganyan, tinransfer kayo sa itatransfer kayo sa mga collection agency, nagpapadala po ng email yan, tsaka ng SMS, na kayo po itatransfer na sa collection agency. Okay, at dapat naman po itong collection agency simultaneously nagpapadala rin naman sila ng sa inyo ng notice na nailipat na nga sa kanila yung inyong account. No, para iwas dito lang din po kasi rule of the thumb yan eh. Di po ba? Kasi mahirap po na na magkalituhan. Di po ba? Hindi niyo alam kung sino ba talaga po sumisingil sa akin, di po ba? So yun po ang importante. Para at kahit papaano may idea kayo kung ano ba yung dapat nilang ginagawa. Kaya lang, syempre, abusadong mga, online lending apps nga to eh. Di po ba? So, I doubt na magpapadala ng SMS yan or ng email na sinasabi na nailipat na kayo sa collection agency. Di po ba? So, na lang sana, yung collection agency na lang sana magpadala. Di po ba? Pero, ganun pa man, pagka po collection agency na, ang kumausap sa inyo,
makipag-usap kayo, no? Ipaintindi nyo po dun sa collection agency na the reason behind na kaya hindi kayo nakabayad is because uno na inabuso kayo, inalangya kayo, di ba? Tapos may mga sabihin nyo lahat sa kanila. Okay, maintindihan naman ho kayo niyan. Kaya sabi nga sa inyo, no collection, no fee sila eh. Or nabenta na sa kanila. Kaya mas mainam mo kausap yung mga yan. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.